in. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, Diyos na mabuti at tapat, Diyos na nakatunghay mula dyan sa langit sa gabi, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon at pribilehiyong ito na magamit ang aking buhay upang makapaglingkod. Lord, salamat na at the back of your cross ay itago mo lang po ako sa iyong likuran at ikaw siyang makita at maitaas sa aking buhay at hindi ang sarili ko. Dalangin ko ron, Lord, nagabayan mo, Lord, ang aking mga labi, anit mo, Lord, ang aking mga labi, at wala akong masabi na hindi mo pinapasabi, Panginoon. Kundi lahat ng sasabihin ko, ito ay galing lang mismo sa iyo. Kaya salamat, nagabayan mo ang bawat isa na narito, at anuman salitang aming mapapakinggan, ito ay kanilang tanggapin ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, glory to God alone. So, sige po. And so, ang ating itong pag-aaralan ay nasa book of Luke 17 verse 5. Luke chapter 17 verse 5. Ayan. Kung pwede pong i-flash ni Ate Kate or ni Ate Cecil, basahin na po. So Lucas chapter 17 verse 5. Verse 5. Ayan. So alam po ang ganda ng talatang 'yan, no? So glory to God alone. So bago po ako magsimula, no, nais ko po munang magtanong, ano ba yung madalas nating hinihiling sa Diyos kapag tayo nananalangin? No? Ano yung mga common? O yung madalas nating sinasabi, di ba, pag tayo nagpe-pray? Ano po yung madalas nating sinasabi? Una nating sinasabi, mga kapatid. No? Sino mo, pwede nyo pong ilagay sa comment section. Ano? Yung ating, kung ano po yung sagot nyo. Ano po yung madalas na ating sinasabi kapag tayo lumalapit sa Diyos, kapag tayo nananalangin. Ano? Papuri at pagsamba sa Diyos sa araw na to. Thank you for the good health. Ayan, nawala po ako. Nawala po ako, sorry po. Ayan. So, tingnan po natin. Okay. Ayan. Confession. Ayan. Sinabi po ni Pastora Jenny. So, ano po ang madalas nating hinihingi kapag tayo lumalapit sa Diyos? Good health, Pastor. Good Protection. health. Ano po? Samahan po niya tayo sa lahat ng sandali ng ating mga buhay. Samahan. O, guidance. Protection. Ayan. Sabi ni Ninang Elise. Ayan. Glory to God. Ano? Good health. O, sabi ni Ma'am Edith. Kay Ate Cecil, blessings. No? Kay Pastora Angel, wisdom. Knowledge, kagalingan. No? So, glory to God. No? Will of God. God prevail. Sabi po ng ating Pastor Dong. Salamat po sa mga tumugon, no? Na madalas na sinasabi natin kapag tayo lumalapit sa Diyos. Pero basahin po natin itong Lucas chapter 17 verse 5. Kung anong hiningi ng mga apostol diyan. Ano yung hiningi nila? Doon sa kanila, sa Panginoong Jesus. Pansinin niyo po mga kapatid, in Luke chapter 17 verse 5, the apostle said to the Lord, si Jesus po ang kausap nila mga kapatid, increase our faith. Napag-pray ba natin to? Hello po. Di ba? So minsan, sa dami nating gustong hingin sa Panginoon, minsan nakakalimutan natin ang mga bagay na ito na, Lord, help me to increase my faith. Lord, i-increase mo pa yung pagmamahal ko sa iyo. To seek you, to want you, to love you. Amen. Even David, nung magkasala siya kay Bathsheba, nung sabi niya, created me, oh God, a
clean heart. Pinag-pray po niya yon, mga kapatid. Kaya ito yung gusto sa atin, ito yung gusto ng Panginoon na makita sa atin, mga kapatid. Gusto kasi ng Diyos lumago tayo spiritually. Lumalim tayo sa ating prayer life. Lumalim tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. No? Kaya ang sabi ng mga apostol, Lord, help me to increase. Tulungan mo kaming dagdagan pa ang aming pananampalataya sa iyo. Ang aming pagkakilala sa iyo. Amen. Kaya ba't lagi natin to sinasambit sa Diyos? Lord, help me to seek you. Help me to want you. Help me to increase my faith. No? And why we need? Bakit kailangan natin itaas ang antas ng ating pananampalataya? Bakit kailangan natin magkaroon ng mataas na antas ng pananampalataya? Why? Bakit? Because life is a full of battle. Hindi po madali ang buhay, lalo ngayon. Pahirap ng pahirap ang buhay, mga kapatid. Kaya kung tumitindi ang ating laban sa buhay, dapat mas lumalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Mas nagle-level up ang ating pagkakilala sa Diyos. Ano, mga kapatid? Kaya napakaganda ng puso ng mga apostol. Nagsabi talaga sila sa Panginoong Jesus na, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kasi nga, hindi naman nila for the whole time kasama si Jesus eh. Di ba si Jesus bumalik sa langit? Sila ang naiwan. No? At maging sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi madali. Maraming laban, maraming trials na tayo pagdadaanan. Kaya we need to increase our faith. Kasi pag hindi mataas ang ating pananampalataya sa Diyos, sa gaya ng turo na sa midweek kagabi ng aming Sister Eunice, no? 'Di ba yung mga apostol ay sila'y kasama nila si Jesus during that time. Nandoon sila sa laot, inabot sila ng malakas sa bagyo. Nung inabot sila ng malakas sa bagyo, anong nangyari sa kanila? Anong nangyari sa pananampalataya nila? Aba, na-shaken. Nakalimutan nila kung sinong kasama nila. Si Jesus kasama nila eh. Si Jesus natutulog. Yung mga apostol taranta na kung anong gagawin. O di ba kadadaan lang ng napakalalakas sa bagyo? Bagyong Tino, Bagyong Juan. Ano? Kaya mga kapatid, ito yung nais ng Panginoon sa atin. Kaya pala mahalaga na we need to level up, we need to grow in faith, mga kapatid. Kasi paano tayo makakaharap sa mga storm ng buhay, sa mga laban ng buhay kapag hindi tayo mataas ang ating pananampalataya sa Diyos? Hindi rooted, hindi malalim ang foundation. Kaya pag mababaw, konting saling, konting bagyo, konting pagsubok, maayaw. Bumibitaw. Ano? Nasi-shaken. Kaya, mahalaga ito, mga kapatid, na we need to increase our faith. We need to increase your faith. Para makaharap tayo sa iba't ibang klase ng laban ng buhay. No? Kasi pag hindi talaga mataas ang ating pananampalataya, hindi malalim. Di ba nga lahat ng mababaw madaling mabuwal? Madaling ma-shaken. Madaling umayaw. Madaling huminto. Kaya nga, may mga Kristiyano iniwan ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Winidraw ang kanilang commitment sa Diyos. No? And this is the will of God.
This is the will of God. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging bonsai. Tinawag tayo ng Diyos para lumago. Amen? Para mag-increase. Para magbunga. Yun ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Yun talaga ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Yun talaga ang layunin niya. No? Kaya mga kapatid, we need to increase our faith. At paano natin ito magagawa? Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Para tayo ay mag-increase sa ating pananampalataya. Ano? Eh, syempre mahalaga talaga, we need to do something. Faith without work is dead. Faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa, patay. No? Kasi ang paglago po sa ating pananampalataya, it's intentional. Ito po ay dinidesire. We need to do something. Ano? Hindi dahil sinabi ni pastor. Okay po mga kapatid. Hindi dahil sinabi ng leader. No? Kundi ito talaga yung laman ng puso mo. It's intentional. Gusto natin lumago sa pananampalataya, intentional. We need to do something. Ano ang kailangan mong gawin para lumago ka sa pananampalataya? Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Kaya ang sabi ko nga po, faith without work is dead. Kahit pa may pananampalataya tayo, kung hindi naman natin to sinasamahan ng gawa, useless lang. Wala din mga kapatid. Kaya anong dapat nating gawin para mag-increase ang ating pananampalataya? Number 1, we must develop a prayerful lifestyle. Kamusta ang ating prayer life, mga kapatid? How is your prayer life? Even ang salita ng Diyos ay nagsasabi, and 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Mga kapatid, ibig sabihin, mahalaga na dapat dinedevelop natin yung ating prayer life. Gusto ng Diyos lumago ka sa iyong buhay, pananalangin. Gusto ng Diyos mag-level up ka. No? Kaya we must develop a prayerful lifestyle. Kaya lifestyle ba talaga natin ang manalangin? Kaya yung panalangin natin hindi nagtatapos dito sa Don't Watch. Hindi natatapos dito yung panalangin natin. Dapat tuloy-tuloy ang ating pananalangin, mga kapatid. At sino yung example natin dyan? Nakita natin yung ating Pastor Cecil kung paano siya manalangin, mga kapatid. Kaya we must develop a prayerful lifestyle. Kaya dapat ang panalangin, buhay na natin, lifestyle na natin. Kasi pag lifestyle mo na ito, no, hindi ka na mahihirapan. Nahihirapan tayo kasi hindi natin lifestyle. No? Kaya ang sabi dito, we must develop. Dinidevelop, mga kapatid. Ngayon, kung hindi mo kaya mag-pray ng 15 minutes, edi gawa ka ng 5 minutes as is consistent. Mahalaga, consistent ka. Lagi kang nagpipray, lagi kang nananalangin, lagi kang lumalapit sa Diyos. Through prayer, ano man yung ginagawa mo, naghuhugas ka man, nagtatrabaho ka man, dapat lagi kang nananalangin. Amen. Kaya number 1, para tayo ay mag-increase sa ating pananampalataya, ay we need to develop, we must develop a prayerful lifestyle. Dapat ang panalangin, buhay mo na. Kumbaga ito, prayer is a breath of life. Hininga mo na ito. Di ba pag hindi ka hihinga, mamamatay ka? Ano?
So ganun din po mga kapatid, yung parang hindi ka nakapanalangin, parang hindi kumpleto ang buhay mo, hindi kumpleto ang araw mo. Kasi nakakatakot yung manalangin ka o hindi, parang okay lang. Naku po, nakakatakot po yun, napakadelikado po nun. Mga kapatid, napakadelikado po nun. Yung parang mag-pray ka o hindi, parang okay lang, walang conviction. Nako, mga kapatid, i-check na po natin yung sarili natin. No? Yung parang mag-pray ka o hindi, parang okay lang. Parang wala lang. Kapatid, we must develop a prayerful lifestyle. Yung hindi ka tatayo sa higaan mo na hindi ka nanalangin. If you start your day in prayer, mga kapatid, you build the right foundation. Amen. If you start a day in prayer, you build a right foundation. Gusto mong tumatag ang pundasyon mo, we must develop a prayerful lifestyle. Hindi lang dito sa Don't Watch. Even your secret life. Even your private life. Dapat lagi tayong nagpipray. Hindi lang dito dahil may nakakakita. Hindi lang every Sunday. No? Kaya kamusta pag nandun ka na sa kwarto mo? Kapatid, nandun ka na sa secret place mo. Nagpipray pa rin ba tayo? Nananalangin pa rin ba tayo? Kaya pumahalaga mga kapatid na tinuturo sa atin ng Panginoon. We must develop a prayerful lifestyle. Gusto talaga natin mag-increase sa ating pananampalataya. And number 2, no? Number 2 po mga kapatid, to increase your faith, we need to immerse, no, yourself in God's word. Immerse, ibabad ang buhay sa salita ng Diyos. Amen. Di ba? Prayer in word. Mga kapatid, ito napakahalaga. Mga kapatid, ano bang sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulayan mo ito sa araw at gabi upang masunod mo ang nakasaad dito. Sa gayon, magiging matagumpay at masagana ang iyong pamumuhay. And faith is coming by hearing and hearing the word of God. Paano tayo lalago kung wala tayong panahon sa salita ng Diyos? Paano tayo lalago kung hindi tayo uma-attend ng mga gawain? Tandaan niyo po in Hebrews 11:25, Hebrews 10:25 mga kapatid. Ano ang sabi po doon? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo, no, sa lahat ng mga pagtitipon. So ibig sabihin hindi lang pala talaga Sunday. Hindi lang Don't Watch, mga kapatid, na tayo nagtitipon o nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. Kung paano natin lifestyle ang manalangin, dapat ganun natin lifestyle ang magbigay ng panahon sa salita ng Diyos. Amen. Lifestyle din natin to dapat. Buhay din dapat natin ito. Na magbigay ng panahon at oras sa salita ng Diyos. Kasi the more na mas binabasa natin ang salita ng Panginoon, the more na deeper tayo sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, mas lalo natin makikilala ang Diyos. Di ba ang isang relasyon, paano tumatatag, paano lumalalim, nag-uusap, nagbibigay ng panahon sa isa't isa. Paano madedevelop
Paano natin mas makikilala ang Diyos kung ang ginagawa lang natin pasundot-sundot lang? No, mga kapatid? Pasundot-sundot lang. Kaya every time may don't watch, every time may midweek, every time may mga Bible study, every time Sunday service, lahat ng gawain, dapat lagi tayong excited na makinig. Lagi tayong excited na umattend. Lagi tayong excited na matuto. No, mga kapatid, lahat tayo nagnanais na lumago. But the question is, ano yung ginagawa natin ngayon? No? Sinong priority mo ngayon? Sinong mas binibigyan mo ng panahon? No, mga kapatid, kaya kung gusto natin talaga na mas makilala ang Panginoon, and we need na magkaroon tayo ng quality time para sa Kanya. Kung paano tayo nagkakaroon ng panahon sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, that's the more sa Diyos. Kaya dalawang bagay, mga kapatid, na makakatulong para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. No? Una, we must develop a prayerful lifestyle. And number 2, we need to immerse yourself in God's Word. Ibabad natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Amen? Kaya dalawang bagay po, mga kapatid, na makakatulong sa atin para mas lumago tayo at mas magamit tayo ng Diyos mightily, effectively, and powerfully for God's glory. Amen? Glory to God. No? Kaya kung gusto talaga natin magamit, ay we need to level up. We need to grow in faith. No? Kaya dapat tayo ay mga growth-oriented. Growth-oriented, mga kapatid. No? Kaya ayaw ng Diyos na maging bonsai ka. Diba yung bonsai, hindi nalaki, hindi nalago. No? Glory to God. Kaya naalala ko yung turo ng aming pastoral Lorna Aglag. No? Be planted in the house of the Lord. Saan ka ba nakatanim? No? Glory to God, mga kapatid. Kaya mahalaga po yung mga bagay na yun. Kaya dapat lagi natin tinitingnan yung mga bagay na kamusta ba ang buhay natin? Kamusta ba ang puso natin? Kamusta ba ang paglilingkod natin? Kamusta ba ang pagsunod natin? Glory to God. Kaya isa pong panalangin nyo ng mga apostol. Nasabi sila sa Panginoong Hesus, Panginoon, dagdagan nyo po ang aming pananampalataya. Amen. Parang yung pagnanais nila na, Lord, mas lalo, gusto po namin mas makilala ka pa. Lord, gusto pa namin mas maging malalim pa sa relasyon namin sa iyo. Amen. So glory to God. Kasi po, ang ating ginagawang ito ay hindi ito panlupa. Ito po ay panlangit, mga kapatid. And take note, no? Paano pag hindi tayo lumalago? Hindi tayo nagagamit ng Diyos? Eh malapit na dumating si Jesus. Malapit na dumating ang Panginoon. Kamusta yung pananampalataya natin? Ano ba tayo sa mababaw? No, katamtama, nasa gitna, umataas. No? Kaya glory to God, nakita natin yung mga pinili ng Diyos na kung paano sila sumunod. No? Paano sila naniwala, paano sila nanampalataya sa Diyos. Di ba si Abraham, sinasabing a man of faith. Lahat ng pinagawasan ng Diyos sa kanya, wala siyang tanong, sumunod lang siya. Ginawa lang niya. Amen. Glory to God. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na ito ay dapat isa sa ating mga ipinapanalangin sa Diyos. At yung gusto natin makilala ang Panginoon, no? Mas magkaroon pa ng mas malalim na ugnayan sa Diyos.
Sabi ko nga po kanina, we need to develop, and we must develop a prayerful lifestyle. And we need to immerse yourself or ourselves and God's Word. Maraming salamat po at tayo po ay pagpalain ng Diyos. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na banal na nakatunghay mula dyan sa langit. Salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod at magamit ang aking buhay. We pray na mga salitang itong aming napag-aralan na itumimo sa pinakatabang parte ng aming puso. We pray na hindi lamang ito namin narinig. This is the time na masalo kami mag-desire, masalo kaming magnais na mas makilala ka. Lord, mas mapalalim pa ang aming relasyon at ugnayan at pagkakilala sa iyo. Lord, tulungan mo kaming magawa ang mga bagay na ito. Dahil alam namin, Lord, hindi namin to kaya ng sa sarili lang namin. And apart from you, Lord, we are nothing and we can do nothing. Kaya dalangin ko ng mga salitang itong aming napag-aralan na hindi manakaw at makuha mula sa amin ng kaaway. Maraming salamat po sa umagang ito. We praise you, we glorify you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po. God bless you all. Salamat. Thank you.